Hello, what's up mga kaano? So, sa mga video ko walang energy. So, bibigyan ko kayo ng energy ngayon kasi madaming need nating mag-improve kasi yun yung reason para lumago yung channel na to. Wala pa rin. Ilang taon na akong nag-YouTube. Hindi naman masyado pero yung mga pinapanood kong video ko walang ang tamlay. So, sino manonood nun, di ba? So, yun nga pala, yung work ko dito, hindi na ako nagwo-work sa office. Bale, may sarili na akong business. And, ayan, bale, nagbebenta ako ng mga Japanese products sa Pilipinas through Shopee. Shopee Japan. Ayan, so, kung makikita nyo, nagbabuhat ako ng mga boxes. Yan, papadala yan sa Pilipinas. And, yung sister ko dyan sa Philippines, siya yung nagbebenta sa Shopee. Ayan, onting background. So, maganda naman yung kita. Recently, hindi masyado kasi ang mura na ng Shopee Japan. Anyways, hindi yun yung topic natin ngayon. Bale, nag-reminisce lang ako kasi yung work-life balance ko nung nagwo-work pa ako as English teacher sa Suzuka, sa MIE. Medyo ang hirap talaga kahit 4 days lang ako nagwo-work. Parang pagod ako parate. So, sa mga nagbabalak na mag-work dito sa Japan, bigyan ko lang kayo ng onting experience ko. Para naman hindi kayo mag-expect na pag nasa Japan, maganda, masarap buhay, malaki kita. Kasi ganun parati yung motivation ng mga Pinoy pag nandiyan pa lang sa Pinas. Ganun din naman ako nung umpisa pero yung maganda dito is magla-learn kayo from my experiences. So, kung gusto nyo lang mag-work and tumira dito sa Japan, kailangan kayo physically, mentally prepared kayo kasi hindi naman siya madali. I mean, alam niyo naman 'yun. So, ba't ko pa 'to ginagawa? Ang dami-daming video diyan eh. Hindi, wait. Anyways, so ang mga trabaho na mapapasukan nyo sa Japan, very limited lang sa teacher, sa IT, minsan nurse. Yun lang yung top 3 siguro na alam ko. Kung wala kayong kakilala dito sa Japan tulad ko. Pero kung may mga kakilala kayo sa Japan, mga kamag-anak, o kahit friends na may connections, madali na pero hindi rin eh kasi kailangan nyo mag-aral ng Japanese. Wala kayong mahahanap na work outside teaching, IT, kung hindi kayo marunong mag-Japanese. So, mag-aral din kayo. Yun yung number one advice. Kung gusto niyo mag-work sa Japan and mag-improve, parang, paano ba to? Yung hindi lang maging teacher, kumbaga, forever teacher. Kung gusto niyo ano yun? Step up, level up, yung corporate ladder, ganun. Kailangan nyo talaga mag-Japanese. Well, actually hindi rin. Ang gulo ko. Kasi, ang pag sa Japan kasi, syempre, priority pa rin nila, syempre yung mga Hapon. Pero kung international company naman yung papasukan nyo, okay lang. Eh, actually, wala akong alam. Hindi naman ako nag-work dun eh. So, bala na kayo. So, wait. Ah, yun. So, number one advice, mag-aaral kayo ng Nihongo. Kung pupunta kayo ng Japan, mag-umpisa kayo. Kung ayaw nyong ma-stuck sa isang work lang. And second advice, dapat physically, mentally strong kayo. Kasi, lalo na kung mag-isa lang kayo, mahirap talaga. I mean, sa akin, sanay naman ako. So, wow, sad boy. And, so, kung hindi nyo kaya mag-isa, kahit sabihin nyo pang may kamag-anak kayo, iba pa rin yung
yung kasama nyo sa may kasama kayo na kasama nyo sa bahay dati na family, ganun. Pero kahit may family kayo dito, iba pa rin yung feeling ng nakatira sa Japan kaysa nakatira sa Philippines. Yun talaga yung struggle ng karamihan ng mga Pinoy dito is yun nga yung homesickness. And kung hindi nyo kaya yun, wag na kayo mag-abroad. Diyan na lang kayo. Maganda naman economy ng Pilipinas eh. Pataas yan, promise. Anyways, so mag-aaral kayo ng Japanese, prepare kayo physically, mentally, tapos budget din. Mahirap yung pupunta kayo ng Japan na kahit may work na kayo dito is wala pa kayong hindi kayo sisweldo for the first 2 months siguro. So, mag-budget din kayo, maglaan kayo ng pera. Tapos, hindi rin naman kasi madali maghanap ng apartment. Kung tutulungan kayo ng company, hindi okay lang din. Pero, usually kasi, sagot nyo yung pabahay. And mahirap din kasi may mga deposit, mga key money. So kung nanonood kayo ng mga Japan vlogs, alam niyo na 'yun. Hindi ko na explain. Pero sabi ko nga, ang hirap maghanap ng work dito sa Japan kung wala kang kakilala, 'di ba? So yung ibang route na kinukuha ng ibang tao is yung mag-student visa sila. So okay din 'yun kasi dapat kung mag-aaral talaga kayo ng Japanese, okay na okay yun kasi mahalaga yung may foundation sa Japanese language. Ako kasi yung route ko, work agad eh. So, walang chance na makapag-aral ng Japanese. So, yun yung isa kong regret. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakapag-Japanese ng matino. As in, parang mas matatas pa mag-Nihongo yung mga 4-year-old na Japanese kaysa sa akin. 6 years na ako dito. So, yun talaga yung struggle ko. Is yung, kaya talaga pinupush ko, pinapa-pursue ko sa inyo yung mag-aral kayo ng Japanese kasi mahirap talaga. Lalo na pag na aksidente kayo or napunta kayo sa hospital, medyo hassle sa mga staff doon kasi hindi kayo magkakaintindihan or sa case ko, tulad sa case ko, nagpunta ka ng ospital, kailangan pa may interpreter. So nalaman pa nila lahat ng nasakit. So, hassle din and nakakahiya. So, mag-aaral kayo. Anyways, balik tayo sa school. So, yun yung route na isa para sa akin mas okay. Pero, kailangan mo talaga ng almost 500,000 pesos or even more kasi mahal ang tuition, tapos yung pabahay nga, and then so once na approve naman kayo, nasa Japan na kayo, ano na yun, stepping stone nyo, parang tsagain nyo na lang yung magpa-part-time kayo ng 28 hours a week. And advice, wag kayo mag-over sa 28 hours kasi mate-deport kayo. So, para naman makabawi kayo kasi laki ng 500,000 pesos eh. Kung magpa-part-time naman kayo ng 28 hours, parang more than 60% na yun ng full-time, di ba? And malaki naman yung kita dito kung tutuusin. Kung starting pa lang kayo, kung hindi pa kayo sanay sa Japan price, kung nakapagtipid pa kayo, kaya naman yun, paunti-unti, mababayaran nyo yung pinuhunan yun papunta ng Japan. So, for the first 2 years, mag-aaral kayo and then mag-work. Kung di naman issue sa inyo yung pera, di good for you. Enjoy nyo lang yung time nyo dyan dito sa Japan. Di nyo na need mag-28, mag-work part-time. Anyways, so yun yung mga path ng ibang tao. And dapat during that time, sa 2 years nyo, nakikipagsalamuhan na kayo sa mga may trabaho dito sa Japan. Kasi sila yung may alam na kung saan pwede, isang company ang pwedeng mag-sponsor sa inyo outside after nyo magtapos ng pag-aaral. And sila yung makakatulong sa inyo para
ma-expand yung network nyo. So, basta piliin nyo lang kung sino yung kakaibiganin nyo. Hindi naman siya kumbaga parang user friendly, pero parang gano'n na nga. Parang hindi naman siya gamitan, pero basta totoo yung friendship na mutually beneficial. Para hindi naman nakaka-guilty na nakipag-friends ka lang dahil gusto mong sponsoran. Pero dapat basta alam niyo yung tumanaw ng utang na loob, blah blah blah, mga ganun, mga ganung bagay. Yung ano na yun, matik na yun. Well, sana, ayun na nga, sana may natutunan kayo dito sa mga Gen Z na nagbabalak, o kahit mga nasa 20s, 30s, or kahit 40s, 50s, 60s, wala namang limit. Sana may motivation kayo na nakuha dito sa video na to, and salamat. Bye.